Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Muling binigyan diin ng Presidential Communications Office ang pagsugpo sa maling impormasyon o fake news. Sa isang press briefing, sinabi ni bagong PCO Undersecretary at Press Officer Attorney Claire Castro na dapat ipabatid sa publiko kung ano ang katotohanan. Nanawagan din ng opisyal na iwasan ang pagpapakalat ng anumang intriga na walang basehan. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa. Tiniyak ng Department of Transportation na magpapatuloy ang Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Paliwanag ni Transportation Secretary Vince Dizon, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang hindi gaanong maapektuhan ang kita ng mga PUV driver at operator habang isinusulong ang modernisasyon. Dagdag pa ng kalihim, mahalaga na maunawaan ang isyu lalo't hindi ganoon kadali ang pagpapalit ng mga pampublikong sasakyan. Sa ngayon, nasa 86% ang consolidation rate ng PTMP ng DOTR. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gianunsyo sa Philippine Health Insurance Corporation ConphilHealth Regional Office 11 ang pipila sa ilang mga bagong benepisyo. Lakip dinhi ang Outpatient Emergency Care Benefit kon OECB. Kung asa covered sa PhilHealth ang tanang dalon sa emergency room kon ER. Bisan pa man nga wala kini nagpundo sa ospital sulod sa 24 oras. Aduna sa preventive oral health services ug pediatric optometric services. Tumong sa moong mga programa nga mas mapalapdan pa ang ma-avail nga mga benepisyo sa tanan nilang mga miyembro. Lakip sab sa padayon nga ginapromotar karon sa PhilHealth 11 mo ang konsulta programa. Kung nasa mamahimo na nga maka-avail ang mga miyembro sa libreng check-up, lab test ug mga tambal. Kana pinaagi sa pagparehistro sa mga accredited consulta providers sa rehiyon. Itong PhilHealth Consulta is a preventive measure. We do not wait for us to get sick before we can avail PhilHealth. Gipagula na sa Davao City Tourism Operations Office ang schedule sa mga aktibidad subay sa 88th araw ng Davao karong tuiga. Magsugod kini sa Marso 1 pinagi sa usa ka misa pasasalamat sa San Pedro Cathedral nga sundan sa pasiugdang pagsaulog sa Rizal Park. Gikan Marso 1 hangtod 16 ipahigayon sab ang hulagway sa araw ng Davao. Sa Marso 8 mahitabo ang Rondal Sayaw Grand Finals sa Rizal Park. Ang mutya ng Davao preliminaries ipahigayon sa Marso 9 sa mall sa Ecolanda. Samtang sa Marso 15 mahitabo ang Grand Coronation sa usa ka tulunghaan sa Obrero. Gawa sa pasundayag ang ayan sab nga atangan ang Merkado Davaoenyo sugod Marso 12 hangtod 16 sa Rizal Park Open Grounds. Ug ang araw ng Davao Fair sa Magsaysay Park ngaymuon sa tibok bulan sa Marso. Highlight sab sa 88th araw ng Davao ang Parada Davaoenyo sa Marso 16 nga magsugod sa alas 6 sa buntag gikan Rojas hangtod sa San Pedro Square ug ang Hugyaw Davao sa alas 7 sa gabii. Ang araw ng Davao karong tuiga dunay temang 88 years strong, one Davao. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Congratulations to our 2025 Platinum Stallion National